Plug sa may bulb natin yon para mabilis nga yung video natin. Tingnan nyo. Ayan o, naka-protect siya. Dalawang channel. And then yung ilaw, dapat dalawa yung ilaw niyan. Taas baba dapat yan. Ngayon, yung isa nasa sa baba may ilaw. Yung sa taas wala. Ito naman sa taas, yung isa sa may baba wala. Galing tayo rito sa may concert na K8 Manipis, Tuario. Punta ulit dito sa may isang Tuario. Ito buhay pa nga siya kasi tinitesting ko pa. Inoobserbahan ko. Ayan. Tapos meron ulit tayo ritong gagawin na Svinta. Svinta, ulang siya ng E. Svinta MA4. Ayan, Svinta na Svinta MA4. Ayan, nakatuaryo siya. Ang ganda ng mukha niya. Ang ganda ng mukha nilang dalawa, oh. Bagay na bagay pagsamahin, oh. Issue nito, kaya din lang rito sa atin, nakaprotect. Nakaprotect. Ayan, shoutout. And then maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit po ito sa akin, sir. Bali, customer ko na ito eh. Ito nagpagawa sa atin ng turbulence. Dalawang turbulence na pinagawa sa atin, Airstrike and then CW series. Ayan, taga Pangasinan. Ngayon, ito naman naka-protect, kaya tinanggal ko na agad yung takip para mas mabilis yung video natin. Okay, ganda ng muka. Pero pahaging portion muna tayo. Yan, tapos na tayo rito sa may harap niya. Ito, sa may ng transformer niya. Tapos, capacitor. Teka lang, voltahe. Tingnan muna natin yung voltahe. Yung voltahe niya ay 80-080. Yan, 80-080. Tapos, dalawang 35-35. Okay, 35.5, 0, 35.5, 35.5, 0, tapos 80. Yan, tapos 222. Ayan, bahala na. Basta 80 yung pinaka high rail nya. Akalain mo 4 MA4 lang, pero 80 yung supply nya. Tapos 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 capacitor na voltahe. 63 ito, 63 by 10,000 microfarad. Okay, 12 piraso, medyo maliliit lang. Tapos dito sa may output nya, kung napanood nyo yung video natin sa dito sa concert na K8, halos same lang sila ng board na ginamit. Yung ito, halos wala silang kinaiba. Halos same ng topology. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, 7 pairs yung output. Pang 8 yung drive nya. Yan, C5200 and then A1943. Okay, ito yung mga dating modelo pa na mga amplifier, pero napakaangas. Hanggang ngayon, ang angas niya tingnan. Oh, wala ka makitang SMD dyan, siyempre. Okay, ngayon, naka-plug na yun doon sa may bulb natin. Naka-plug sa may bulb natin yun para mabilis nga yung video natin. Tingnan nyo. Ayan o, naka-protect siya. Dalawang channel. And then yung ilaw, dapat dalawa yung ilaw niyan. Taas baba dapat yan. Ngayon, yung isa nasa sa baba may ilaw. Yung sa taas wala. Ito naman sa taas, yung isa sa may baba wala. Ayan, indikasyon na may problema siya. Sana papansin ko, kadalasan kapag ganong issue, kulang ng voltahe. Nakukulang yung voltahe niya. Either wala yung positive or walang positive. Okay? Ito, yan, yung fuse niya is naka-jumper na siya. Naka-jumper siya, oh. Kung makikita sa may GoPro natin, sana makita kasi GoPro yung gamit natin, hindi gano'ng masusum in ang todo. Yan, fuse niya naka-tampered na, kumbaga jumper na siya. So ngayon, bali ito yung mission natin for today's video, na naway magawa natin tong Svinta ni sir. Ayan, bali pakita ko muna sa inyo, kung paano siya sukatan natin ng voltahe. And then para matingnan natin kung tama yung voltahe niya, may negative and then positive. Okay, the first move na gagawin natin dito ay eto, binaklas ko na muna itong pinaka main supply natin. Tinanggal natin. Yung maiwan na lang dyan ay yung supply na lang ng relay. Tapos dahil ako sure kung meron high voltage na low ampere ito, pero tanggalin muna natin ito. Tapos musukat tayo ng voltahe. Okay,
ano, naka-protect pa rin siya. Oh. Naka-protect pa rin. Ngayon, ang gamit ko ay digital tester para merap kasi yung magsukat ng pabalik-baliktad kapag analog. Kaya ginawa ko, digital na lang para isang salpak lang. Magni-negative na lang yan kapag negative yung masukat natin. Ito yung digital natin. Akala nyo hindi ako marunong gumamit ng digital kasi puro analog gamit ko. Meron din akong digital. Ito, positive ito eh. Yan, meron siyang 99 volts. 99 volts VDC. Tapos dito, ito naman negative na 99. Meron, ibig sabihin meron voltahe. Normal yung voltahe. Normal yung voltahe sa may high voltage natin. Normal oh. Meron. Pero bakit ganon pa rin? Naka-protect pa rin siya. Parang dito lang yung issue dito sa concert ah. May kahawig lang na problema. Ngayon susuyorin natin to kung bakit naka-protect siya tapos isa lang yung ilaw. Nagto-troubleshoot na ako. Sabi ko nga ba eh, meron siyang kulang na voltahe. Ang voltahe kasi napapasok dito, dito positive 110, negative 110 para dito sa may amplifier niya. Tapos 24 para sa relay. Yung dalawa na ito 24 para sa relay. Tapos 110, 0, 110. Negative 110, positive 110. Yan. Galing dito yan oh, galing ito. Itong yung sabi ko kanina na high voltage na low ampere. Ito yung supply na to. Yan. Tapos meron siyang daanan na transistor. Ito C2073 or A1940. Kailangan meron ka masukat dito na positive 110, negative 110. Itong side na to. Yan, ito na side. Tapos yung dalawa na yan sa dulo, yan yung supply ng relay. 024 naman yan. Okay? Ngayon ipapakita ko sa inyo. Kailangan parehas yan. Kasi kapag merong missing voltage yan na 110, na positive 110 or negative 110, magpo-protect yan. Kasi nga isang voltahe na lang pumapasok dito. Okay? Ngayon pakita ko sa inyo ha. Walang ilaw to kasi nga pinambubunot ko yung supply. Kasi nga oh, inangat ko ito. Ang natira na lang ay yung high voltage na low ampere natin. Okay? On natin. Ayan, nag-relay yung soft start. Ayun, pakita ko sa inyo. Ayun lang. Sana makita or hindi tayo mahirapan kasi one man game tayo. Dito, ground ito eh. Ground. Tapos dito. Op. Mataas na voltahe ito pero mababang amperahe lang. O, ayan o. Yung positive ito. Positive ito ha. Positive. Positive. Ayan, positive siya. 110. Magpas mga halos na sa 120 na nga siya oh. Tapos baliktarin ko yung test prod. Ito, baliktarin ko. Dapat may masukat ka rito na negative na 110. Dito ito. Oh, wala oh. Oh, wala siya. Wala siya dito, di ba? Pero yung dinaanan niyan ay itong A940 ito. A940 sa in niya meron, oh. Yan, sa in meron. Oh, meron sa in, meron. Pero pagdating sa out niya, wala. Oh, wala oh. Okay, 'di ba? Sana maklaruhan kayo. Oh, wala. Dito sa in, meron. Oh, wala. Meron ito. Dito sa out is wala. Okay? Yan, tulit-tulit kinaklaro ko lang. Ngayon, sira yan. Sira ito. Yung A940 yan, yung value niyan, A940. Ngayon, baklasin natin. Pakita ko sa inyo na sira yan. Nabaklas ko na yung transistor dito. Ito na siya. Value nito ay A940. Ewan ko kung makita sa GoPro natin. Basta A940 yung value nito. Ito naman C2073 ito. A940 C2073. Kapares lang sila. Ngayon, pakita ko sa inyo na sira yan. Although sana hindi tayo mahirapan. O wala oh, open. Open dito. O open din dyan. Dapat papalo yan. Dating dito short oh. O. Okay, sira na yan. Huwag natin patagalin. Sira. Ngayon papalitan ko muna ito. Palitan natin. Same lang din naman value ah. Ipapalit mo. Or pwede naman ipalit mo dito kung mas mataas na value. Pwede ka maglagay ng A1837 dito. A1837 para mas malaki na or mas mataas na value.
Pero A940 balit natin dito siyempre. Meron naman tayong A940. So ngayon, stay tuned lang kayo, papalitan natin. And then papakita ko sa inyo yung pagbabago ng meron siyang lalabas na 110 na voltahe dyan. Tapos natin hindi ko lang pinakita. Pasensya na, nakalive kasi ako dun. Yan ito yung tinanggal natin. Tapos pinalit natin, siyempre same value lang din naman. A940 yan, hindi naman tayo sinungaling eh. Ayan, pinalitan na natin. Ayun, mahaba pa kayong paa niya Okay. Ngayon, pakita ko sa inyo. Magkakaroon na yan. Tuon ko dito. Ngayon, nag-relay yung soft start. Ngayon, sukat tayo Hindi ka na makikita kasi naka GoPro tayo. Social na ngayon sa Solid, naka GoPro na. Kung kanina walang voltahe, ngayon tingnan nyo, positive to. Yan. Sa kabilang side is A pala yun A940, di negative yan. Ito to, meron na siya di ba? Meron na Yung in niya is ito, in. Yan, tapos dito sa out niya meron. Okay? Ito yung mga design ng mga unang amplifier. Yung parang class G yung datingan niya. Sa mga class G ngayon, mayroong ganun Okay? Naging normal na siya. Inuulit ko A940 yung value niyan, A940. So ngayon, ibalik natin itong power supply, tapos balik natin itong mainboard para matesting natin, para makita natin na sana yun lang naging problema niya. Binalik ko na yung board. Yung power supply natin, ayan, nakabalik na yan. Kulang na dito is tornilyo sa may diode niya. And then itong supply na mataas is hindi ko muna binalik. Pati yung sa may dito sa may OPT, hindi ko muna siya binalik. Ayan, yung binalik lang natin is yung relay niya, and then sa may high voltage na low ampere, yung 110. Okay, ayun, nakabalik na yan. Mamaya naman natin pwesto to. Pakita lang muna natin na umiilaw yung dalawang indicator na yan. Ibig sabihin normal na yan. Ayan tingnan nyo. Diba? Nag-normal, nag-relay. And then ito yung ilaw Ito isa, and then ito yung isa. Same din. Ayan ang liwanag ng ilaw niya Yan, it means indikasyon na okay na yung board natin. Okay na. Buo na yung voltahe. 110 volts positive, 110 volts na negative. Okay? Balik ko muna itong board. Binaklas ko lang. Akala ko dito sa may board ng problema nung nagsukat ako, doon pala talaga. Dito sa may, saan ba yung kanina? Pakita ko muna sa inyo. Dito ito pala, ito na side. Ayan. Tingnan natin kung umiinit. Hindi naman. A940 yan hinulit ko. A940 yung value niyan. Yung kapares niyan is C2073. Naglagay na ako ng speaker, and then nag-troubleshoot ako wala naman ako makitang sira. And then ito, pakita ko sa inyo. Nagawa na ng iba ito. Ginawa ng iba ito na hindi nadali. Kasi yung speaker kanina dyan, ito sa ilalim, nakabaklas ito. Tapos meron ako nakitang problema. Sabi ko, ba't dito sa kabila may audio, dito wala. Yung ito sa input ito Ito, galing tong control. Dito siya sinalpak. Dito siya sinalpak. Tapos yung ito, dito sinalpak sa may input. Ngayon, parinig ko sa inyo. Ito. Solid solid yung tunog niya. Yan. Solid yung tunog Dito, pakinggan nyo. Basag. Basag ang tunog niya. Kanina, walang audio to. Tagal kong hinanap. Yung pala, yung ito, nilagay dito. Tapos yung ito, nilagay niya dito. Nilagay nila dito. Na mali. Ito kasi nabaklas ko ito Ito binaklas ko. Ito, hindi ko pa nabaklas ito Na mali yan. Sabi ko, ba't walang audio? May audio dito. Dito wala. Yung pala, yung ito nalagay doon. Buti sinilip ko sa dito. Sabi ko, ano kaya kinibahan nila? Basag. May audio naman siya, kaso basag. Hindi katulad dito, normal Solid dito, solid. Dito, magbabaklas ako dito. Baka mamaya may mga nasira na transistor na dyan dahil nagkabaliktad. Okay, stay tuned kayo. Yun ang ginawa ko. Yung ito, nilagay ko siya dito. Naging normal yung tunog. Ibig sabihin, buo ito.
Dito talaga yung problema, sabi ko. Hanggang sa ito na ngayon, sira pa na itong diode, oh. Kakaikot ko rito, pinalitan ko na lahat dyan. A970 tsaka 2240, tapos 551, 5401. Pinalitan ko na, ganun pa rin. Lintik na yan. Akalain mong dito pala yung sira, oh, napunta dito. Ito sa likod ng drive na to, yung A1837 tsaka 4793. Sa likod niyan, may naka-parallel diyan sa may base emitter niya na 6.2 na diode. Yan, 6.2. Yung isa shorted. Ito yun, oh, shorted. Ito guys, buo to, ah. Yung ito na side to, may tinisting ko na kasi. Ayan, oh. Shorted. Baka mamaya may encounter nyo. Ngayon, pakita ko sa inyo. Tester natin. Ito, buzzer mode yan, ah. Pakita ko na lang sa inyo. Yan, marinig naman eh. Ito, buo ito. Itong isa. Puta na, namatay yung tester natin. Lobat na. Yan, lobat na. Ito, ayan, oh, shorted to dito, oh, ba? Short ito, buo. Yan, buo ito. Ngayon, ang ginawa ko, dahil wala akong 6.2, ang nilagay ko lang dito is 6.8 na lang. Pwede naman yan. Tinanggal ko na yung dalawa, tapos pares na lang 6.8 ang nilagay ko dito and then dito. Kasi kabilaan to ay negative positive. Okay? Yan. Naging working siya. Ito na side yan, ha. Ito, to. Yan, dito. Tsaka dito sa may ilalim. Ito yan siya, oh. Yan, yan. Ngayon, pinalitan natin. Inulit ko, ha. 6.8 ang nilagay ko. No, okay lang naman yan. 0.6 lang naman yung pagitan, eh. Yan, tinanggal natin kasi tatabingi isa kapag hindi natin palitan parehas. Wala kasi akong 6.2. Okay na, ipaparinig ko sa inyo yung pug niya. Ganyan lang muna siya, ha. O yan, nag-relay na siya. Yung cellphone natin, naka-play na yun doon. Pakinggan nyo. Solid, oh. Ba? Yung nandito, wala to kasi nakatanggal ito. Pambihira, oh, pinahirapan tayo. Minsan kasi may mga bagay na parang ina-underestimate lang natin. Kasi lagi naman ako nagre-repair ng mga amplifier. Kasi pag mga ganong garal-garal ng tunog, yung parang basag, either resistor or transistor na maliliit dito sa may pinaka-drive niya. Ang nangyari iba, yung diode yung nasira. Pambihira, oh. Okay, sana nakapagbigay idea tayo. Ngayon, balik ko muna ito. Iayos natin ito. Kaya nasinta natin para final testing na tayo. Naibalik ko na yung dalawang board. Ayan, nidalik ko na. Yung mga wire is nakalugay pa ito. Tali ko na lang ito mamaya kapag tapos na yung vlog natin para hindi na siya magiging wasting hour. Okay, tapos ito, naglagay na ako ng dalawang speaker ulit. Nakakabit pa mula kahapon pa yan dyan, eh. Tapos audio input natin, itong cellphone natin na isa. Tapos meron pa ako napansin ditong problema pa isa. Ito to. Tako sa inyo. Soft start niya si Bak, oh. Si Bak yung soft start. Palitan na lang natin to. NTC 10D20. Yan, palitan na lang natin mamaya yan. Ay, excited ka? Okay. Channel 1. Yan, oh. Solid na tunog. Channel 2. Ang solid na tunog. Okay na, working na siya. Ngayon, palitan ko muna itong soft start nya. Palitan muna natin to para walang masabi si sir. Tornilyo ko na yung mga board natin. Ayan, nakatornilyo na ito. Yan, tapos dito, pinalitan natin yung thermistor. Yung 10D20. Ito yung nabiyak ko. Ito. Yan, biyak ito. Okay. Ano pa ba? Tingnan natin. Double check natin kung nakaligtaan tayo. Ayan, tapos naka 20 na tayo, ha. Ayan, naka 20 na. Okay. Bahala ka dyan.
Yan, madagungdong na siya oh. Madagungdong na. Tagal to. Okay. Yan lang guys, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan lang ha. Take note, medyo bago-baguhan lang. Na baka sakaling may encounter nyo yung ganitong unit. Although medyo may mga kalumaan ng ganitong unit, baka wala na ganong sa market nito. Eh, 70 na MA4 naka-protect. Ayan, tapos garalgal yung tunog niya. Diba? At least alam nyo kung paano gawin. Sa mga master dyan, very basic na lang sa kanila to. Ayun sir, from Pangasinan. Bali working na yung 70 na MA4 mo. Ganda, ganda. Ganda ng tunog nito. Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit po rito sa akin ha. Promotion bago tayo magtapos, syempre shop natin Solid J Electronics Repair Shop along Sauyo, Quezon City. Bukas tayo 8 AM to 8 PM lang. Ayan, number 61 Don Julio Gregorio Street, Sauyo Road, Sauyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.